Okay mga kamatis, mga kaibigan, pakinggan na natin uli si Banat Bay kung anong iniiyak niya ngayon for today's video. Ilang armadong Chinese warship at ilang fighter aircraft Okay? ang nasa palibot ngayon ng Taiwan para sa 2 araw na military drills. Ang layo ng China, sukatin ang kakayahang sakupin at atakihin ang mga strategic. Ito ang pinaglalaban ng maisog eh. Sabi nga ni Pangulong Duterte, Actually, i-correct natin na dating Pangulong Duterte, okay? Hindi na siya yung presidente ngayon. Kasi merong psychological trick na ginagawa ng mga DDS na to. Tinatawag pa rin nilang President Duterte para hindi mamatay yung tawag kay Duterte na presidente. But let's be clear here, hindi na si Duterte ang presidente. Si Marcos na. Sakto, di ba? Sorry, siya ang nanalong presidente and vice-presidente si Sara Duterte. Former president si Digongski na pinagtatanggol nyo. Okay, so pakinggan na natin. Ano ba yung sinabi ng maisog according to Banat Bay? andun na tayo. Okay? Konti na lang mapapahamak ng mga Pilipino sa gerang hindi naman dapat atin. Una muna, Banat Bay, how are you so qualified na i-assess kung malapit na tayong girahin ng China? If I were to look at the evidence, meron tayong agawan sa West Philippine Sea, pero hindi yan automatic nagigirahin tayo ng China because we have a problem with the West Philippine Sea. Kasi pwedeng isolated lang yun eh. Doon lang tayo nagkakagulo. Now, kailangan po kasi nating intindihin lahat ng relationship natin with other countries dito sa usapin na to, yung international relations natin. Now, of course, this is not going to be a lecture about this, pero mga basic lang na sa tingin ko pag nagkukwentuhan kayo about sa West Philippine Sea, about sa relationship natin sa Taiwan, and about sa relationship natin sa United States, we should all know by this. Okay? On paper po, mga kamatis, mga kaibigan, meron tayong tinatawag na alam nyo naman siguro yun yung Mutual Defense Treaty. Now, kasi parang ini-imply niya dito since malapit na tayong girahin kasi sausaw tayo ng sausaw. Ang ibig sabihin niya dito, kapag ginera ng China ang Taiwan, we are automatically going to aid Taiwan because we are allied with the United States. Okay? Mamali yung understanding na yon. Hindi po ganun yon. Pero mamaya na natin i-discuss yan. Pakinggan muna natin siya magkalat. Gera ng Taiwan to tsaka ng China. Sausaw tayo ng sausaw. Hindi tayo sumasaw-saw, walang ganun. Okay? Pero may mga constituents tayo na OFW, mga mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Taiwan, 'di ba? Shoutouts kay Bogart. Naalala niyo ba si Bogart? Ano bang ginagawa ni Bogart ngayon? 'Di ba yun yung buraot ng Taiwan? So, all I'm saying mga kamatis, mga kaibigan is tawag dito is kung gusto nyo na kung magkakaroon ng gera ang Taiwan at saka ang China, it's going to be between them. Pero meron kasing tinatawag na TRA, ang Amerika sa Taiwan. What is TRA? Taiwan Relations Act. Now, pumapaloob dito na ang sinasabi ng United States, we are going to be friendly with Taiwan. Very good friends tayo. Okay, and bebentahan namin kayo ng mga armas, okay? Pero pagdating sa gera sa China, pag-iisipan muna natin. Okay, may ambiguity na tinatawag, okay? Medyo ambiguous yung stand nila pagdating sa gera sa China if in the event na gagawin yun ng China. Okay, Nico David, paano mo alam to? Siyempre, ginugoogle ko lang, binabasa ko lang yan. At yun lang yun, TRA yung tawag sa relationship ng United States at saka ng Taiwan. Pero yung sa atin naman, Mutual Defense Treaty, MDT naman yung sa atin. Ngayon, sa MDT, kailangan kung gagirahin mo ang China in the context of the Pacific area, kailangan importante yun Ibig sabihin, pag nangyari dito sa ating bakuran, ginera ka ng may nasaktan na Pilipino, kahit isa, may sinaktan na Amerikano na kahit isa, ng anumang bansa, we are going to defend each other. Gets? Yan yung ibig sabihin ng Mutual Defense Treaty. Etong dalawang treaty na to are two separate treaties na
Etong dalawang to, tong konsepto na to, dalawang magkahiwalay yan. Hindi mo pwedeng pagsamahin yan. May interlap ba sila? Pwede. Pero false equivalence yun na tinatawag. Kung kunyari ang Amerika ay dumepensa sa Taiwan, as in mga US troops, kailangan nila ng magpapadala sila ng US troops in the event na mangyari yun, which is hindi pa nangyayari. Wala pa, malayo pa tayo. Literal na ang ginagawa lang nung kabila is nananakot. Yun lang yung ginagawa nila. Saber rattling ang tawag doon. Ganyan yung spelling is saber. Yan, rattling or kumbaga, ito, yung pangkamot ko sa likod, ginaganon lang nila, they are waving their weapons. O Taiwan, lalabang ka. Basically, yun pa yung sinasabi nila. Ngayon tayo, siyempre, may mga Pilipino do, gawin mo, pare, ganun lang. It's all taunting as of this moment. Pero, tutulong ba ang Amerika? That's a different question and there is a different answer to that. Ngayon, kung tumulong ang Amerika, tutulong din ba ang Pilipinas? Pagka tumulong ang Amerika, pwede ba nilang i-invoke yung Mutual Defense Treaty natin? These are all things na napaka-komplikado at layered yan. Hindi mo pwedeng trash talkin si Gibo kasi gusto mo lang. Hindi. Si Gibo, nagpapaka-Pilipino lang yan, Brad. Yun lang yun. Of course, may mga Pilipino doon and gusto natin mas matapang yung stand natin against China. Yes, we are friends to China, pero when they fuck with us sa West Philippine Sea, pumalag ka naman ng konti. Kung sinusuntok ka na, sumampal ka kahit konti, kurutin mo yung bayag, pitikin mo sa itlog. Dalin mo sa hearing yung mga Chinese spies nila. Sorry, talaga. Nakakairita. Ba't nairita ka? Tapos, pag mapahamak, sige nga. Sinong ipapadala? Sige buba? Hindi, malamang siya yung leader. Siyempre yung mga sundalo in the event na pupunta. At saka Banat Bay, kung sige bo, hindi papadala, ikaw din naman hindi papadala. Hindi ka, ka ba? Able-bodied man ka ba? Parang hindi naman kasi parang may kapansa. Parang baka sabihin mo, kasi parang ako, PWD ako, so hindi ako pwedeng doon, hindi ako... Baka PWD ka din. So, pa-check mo muna kung kung able-bodied ka. Ako hindi pero ako, miski nasa harap ako ng computer, susuportahan ko yung Pilipinas. Kung talagang walang-wala na, makikita nyo ako, I will fight for my country. I will not surrender a square inch of my country. Pero kung ikaw, gusto mong ibigay lahat, ikaw na lang. Ba't padadala si Gibo? Anong kinalaman ni Gibo doon? Kasi nga, this is a way of... Actually, ang ginagawa ni Banat Bay, Chinese propaganda yan. Chinese propaganda na kaysa maggera pa tayo, magkaroon na lang tayo ng information war. Okay? Yun yung ginagawa niya, exactly. Ang propaganda niya na huwag kayong sumausaw sa laban ng Taiwan at ng China. Kasi, pag sumausaw kayo, deads tayo. Yun yung kinakalat nilang propaganda, which is hindi yun totoo. Kasi nga, it will take a lot of series of steps bago tayo umabot doon sa point na yon, di ba? Parang bago ka pumunta ng Baguio, sasakay ka muna ng bus, maalis ka muna ng bahay, syempre, kailangan mo ng pera. Alam niyo, maraming steps para pumunta doon. Wala pa tayo sa step 1. Ang ginagawa ng China ngayon, saber rattling lang, Taiwan. Tapos ngayon, kung inatake nila ang Taiwan, in-invade nila, what will be the US response doon? So doon yung aabangan natin. Well, according to Biden, gusto niyang maging peacekeeper, 'di ba? Sabi yun yung ini-imply nung kanilang trilateral meeting with Japan and the United States. Okay, I am pro-democracy. I do not want a fucking communist country na China to take over a sovereign nation. Maghintay sila. Okay? Yun yung gawin nila. Kasi actually, alam ko, in 100 years yata, ang Taiwan ay mag-assimilate na with China. I'm not so sure about that information. But what I am sure of is the sovereignty of the country. No country should invade unless there is
Unless it's a threat talaga na it's a threat to democracy, 'di ba? Yun lang sinasabi ng ng mga taong mahilig sa demokrasya, eh. 'Di ba parang dito, can you imagine kung tayo ay isang Chinese colony na naging meron tayong social credit scoring system dito, 'di ba? I will not buy any food. I will not enjoy the luxuries that I enjoy right now kasi mababa yung credit score ko. Kayo din na anti-China yung stand nyo. Lahat tayo bababa ang credit score since hindi tayo nagbabaw sa kay Jinping, okay? Kasi hindi naman we are not hindi tayo kailangang sumunod sa kanila. We are a sovereign country, boy. O, tuloy. Feeling ko ito si Gibu talaga ang tuta ng Amerika eh. Ikaw tuta ng China. So gets nyo, propaganda yung ginagawa ni Banat Pai. Obviously, okay. Yung Sigibo is just saying sa inyo na we have to have a hardline stand against China. Kasi nga dati wala eh. Wala talaga dati. Pushback, konti lang. Okay? Hindi tayo sasali dyan sa Taiwan gera unless ang ating Kongreso at saka ang ating presidente agrees on it. Yung lower and upper house, 'di ba? They have to agree. Na yung mga senators, they have to say, okay, let's go help Taiwan. Si President Marcos din, sasabihin niya na, okay, let's go help Taiwan. O sila, House Speaker Romualdez says, okay, let's help Taiwan. It's going to be the branch of the government who will have to say yes in agreeing to help Taiwan in the event that they ask us for help. Pero we can always say no. Wala pa tayo doon. Let's cross the bridge when we get there. Kuha mo ba, wag masyadong mahilig sa fake news dahil gusto mo lang siraan si Gibo. O yan lang, gege mga lods.